Hello, good morning. Sa mga OFW makakapanood ng video ko, gusto ko kayo ma-inspire. Once umuwi na ka sa Pinas, anong pwede niyong pagkaabalahan sa Pilipinas? So ito po, nagtayo po ako, pangalawang store ko na to, ni-renovate ko lang. Dito din, ni-renovate ko lang po ito. So medyo malaki na siya, kung makikita niyo. Yan, so araw-araw po, busy pa rin ako kahit wala na akong course. At yan ang mga dinagdag ko sa aking store. Ito, so kung mapapansin nyo, may konti din akong bigas. Nilagyan ng mama ko ng halaman. Ayan. So ito yung mga pwede nyo masabi na pwedeng kikitang kabuhayan pag uwi nyo. Medyo messy ang aking store ngayon kasi naglilim. Meron din ako mga ganito. Good morning sa OFW, mga OFW sa Hong Kong. Kahit saan-saan pa, sana po ay ma-share nyo. Para din sa mga nag-iisip ng hanap buhay pag uwi. Yan, meron akong ganito. So meron din ako ng GCash. Yan, yan ang mga dinagdag kong GCash. Kasi 1 year na itong open. Hindi sila marunong ng GCash. Nanghihinayang ako kasi sayang papiso-piso na tubo o 2 o 3. So hindi sila marunong mag-operate. Ako din nangangapa pa kasi nga iba din yung buhay sa abroad. Iba yung kasi sa Hong Kong Alipay, so mas easy. Sila hindi dito din ang GCash, uso ang scam, so kailangan kong slowly matutunan. Pero natutuwa ako like kagabi. Kasi hindi ka magkanda o gaga. Kasi pag marami palang bibili, alam mo nang hilo-hilo ka na. Kahit sa pagsukli, nag-aagawan na kayo. Ayun lang, i-share ko lang sa inyo. Hindi ako ayaw ko magyabang sa inyo. Hindi ganon. Ang gusto ko lang, kasi bilang OFW, habang nagtatrabaho ako, nag-iisip ako, kasi OFW tayo, hindi pwedeng puro padala. Hindi pwedeng puro labas ang pera, wala kang naipundar. Kaya ito, sabi ko pag uwi ko, gagawa ako ng video tungkol sa sari-sari store ko. So, hindi talaga ako dito professional, guys. So, ang nagbabantay pala dito ang mama ko. Hello, ma. Hello sa mga OFW, ma. Hello. Dito ka po, ma. Hello. Yan. Hindi marunong ang mama ko ng GCash. Umuwi na ako, guys, kasi nagkasakit ako. Umuwi ako ng hindi inaasahan. Kahit maganda ang sahod ko, umuwi ako. So, bali hindi na ma-manage na maayos ang tindahan ko. Kaya sabi ko, dito na ako magpapakabisi araw-araw. So, expected nyo, may mga updates ako sa aking hanap buhay. Kung ano na sitwasyon. Huwag nyo na itanong kung yayaman ako o tutubo ako. Hindi ko pa masyado kabisado. Kaya nga, mag-handle ako nito para makapa ko siya araw-araw. Makabis ako. Kung hindi kasi ako magaling sa pera, guys. Magaling na ako magpundar. Pero hopefully matutunan ko din yung pag makuha yung mga tubo-tubo or yung benta. Hindi pa ako marunong nun. Pero tatry natin. Sorry guys, ang itsura ko. Kaya lagi akong nagtatali or ganito kamesi kasi nagkasakit nga ako sa buhok. So, hindi ako pwedeng nakalugay. Kaya, kung mapapansin nyo, balahura style tayo ngayon. Kasi, magpakasimple tayo. At saka, running ako doon sa may dating natuwa na ako. Tinignan ko ano itsura. So, kaya, naisipan ko na pag uwi ko, may dala akong mga dried fish, may tuyo, may ang tinapa, may mangga pa. Saan ka na? I-add ko na lang sa picture yan. Ayun, gusto ko lang matuwa kayo. Sana maisip nyo din magpundar ng mga hanap buhay. Meron pa nga akong kambingan. So, next time, i-video ko din yung kambingan ko. Kasi talagang dapat, pag OFW ka, nag-iisip ka talaga ng hanap buhay mo sa Pinas. Kasi, guys, puro labas ang pera. Diyos ko po, 4 days lang yung nagastos ko sa hospital, sa doctor na mga check, tapos siyempre magpapalinis ka ng ngipin, sa dental mo, plus nagstay ako sa hotel, OMG, yung halos
Yun yung pamasahe, kain mo, kasi mag-stay ako sa hotel, so talagang kakain ako sa, siyempre, bilang OFW, kailangan i-treat mo yung sarili mo. Yung nauwi ko na pera na halos 20,000, mahigit, guys. Halos wala nang natira sa akin, pang bus na lang. Kaya nag-ura-urada na ako umuwi sa Bicol, sa amin dito. Dahil wala na po akong pera, pang gastos, pang sustain sa mga needs ko doon. Kaya ito na, pag uwi ko, ito na ang pinakakabisihan ko. Bye guys! Hopefully next video, hopefully magustuhan nyo tong video ko at sa mga susunod ka pang upload, supportahan nyo po yung channel ko dahil siyempre maganda mag-inspire sa mga kababayan natin. Ayan po. Salamat! Bye!